Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik na naman po. At samahan niyo po at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kababayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ang Batangas, mga kababayan, nagkakagulo po ang mga politiko sa Batangas dahil po sa issue ng pera. Pera, mga kababayan. Ito po, matapang pong binunyag at binatikos ng isa pong Batanggenyo rin po na si Congressman Libiste ang mga kawalangian at katarantaduhan yata di umano pagdating po sa pera at politika ng mga rekto daw po at kasama pa isang congressman contractor na si Edwin Guardiola. At syempre po, sinagot din po ng anak na congressman, si Congressman Recto, ang bunsong anak po ni Vilma Santos at Ralph Recto, mga kababayan. Ito po, unahin po muna natin yung pasabog ni Leandro Libiste. Dito po sa mga kapwa niya, politiko sa Batangas. Pakinggan na po natin at panoorin. Pahinto po. Mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Guardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. I rise at a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Guardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basehan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Guardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko. Ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Guardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Guardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Guardiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananaliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Guardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 20... Yan po mga kababayan, nagkakapolitika na po sila ron at puro pera po mga kababayan. At saan po galing ang pera na ginagastos ng isa rin pong congressman mga kababayan na si Guardiola. At para po magkampi-kampi at magsuportahan at bilyon-bilyon daw po ang ginagastos para po pagharian nila ang Batangas. At syempre, hindi naman po papayag yung anak na congressman. Sasagot naman po yung anak na congressman. Pakinggan po natin ang anak na congressman na si Representative Recto. Ang anak po nila. Ito po, pakinggan po natin. Hindi naman pwedeng si Leandro lang. Blend avocado, kiwi. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations,
and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Yan po mga kababayan. Siyempre, pasisinungalingan po ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, at ang kanyang half-brother. At siyempre po, ang isang contractors, tinatawag na contractors na si Edwin Gardiola. Hindi po ba? Lalabas naman po ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, Representative Recto. Ang lahat po ng baho ay hindi po maitatago yan sa tamang panahon. May tamang panahon po. At lahat ng pinagagawa ng tatay mo na sinasabi mong napakatagal na nagseserbisyo ang tatay mo, naging congressman, naging senador, at naging secretary. Kaya nga tinatawag ang tatay mo na si Mr. Batman. Si Mr. Batman ang tawag sa tatay mo. Bakit tinawag na Mr. Batman? Dahil pagdating sa buwis, ay parang dugo na sinisipsip ang pera ng taong bayan di umano. Maaasahan daw ang tatay mo pagdating sa buwis. Kaya daw tinawag na si Mr. Batman. At lahat naman po ilalabas yan. Kasi po, may hawak po kasi mga ebidensya rin itong si Congressman Leviste. Katulad po ng mga hawak niya na Cabral Files. Kasama po ang Batangas sa napamudmudan ng isang damukal na mga insertion at mga allocables, billion-billion, at kasama rin sa listahan ng Cabral Files, sino po? Ang isa pong contractors na si Edwin Gardiola na napakaraming nakuhang mga proyekto, daan-daang bilyon diyan sa Batangas na maanumalya rin po ang mga proyekto. Hindi kaya isang damukal din ng Ghost Project. Mga mahihinang klaseng trabaho, mga standard ay bulok para lang magkamal ng bilyong-bilyong pera. Hindi kaya. At yan pong mga issue sa politika, lalong-lalo kung ikaw ay greedy. Hindi po ba? Greedy ka sa kapangyarihan at pera. Gagawin mo talaga lahat. Magpapamudmud ka ng pera, di umano dahil sa kagahaman mo. Ayaw mo nang mawala sa kapangyarihan. Dahil isa na po sakit yan ng mga politiko na gahaman sa pera at kapangyarihan. Di po ba tinatawag nga po yan na kleptomaniac? Yung mga ganyang klase na mga politiko na ayaw nang mawala sa kapangyarihan. Dahil nga po sa pagiging gahaman, di umano. Kaya po ito po, matagal pa po ito. Magbabanatan pa po ng magbabanatan yan. At least, binubulgar po ni Leandro Leviste ang mga karakas
ng mga kapwa niya politiko dyan po sa Batangas. Grabe pala ang politika dyan sa Batangas. Talagang binubuhusan po pala ng bilyon. Biruin mo, bilyon ang pondo nila. Politika. Ibig sabihin, talagang hindi magseserbisyo ng tama pala ito. Di umano. Mas malaki ang papasok sa kanila. Dahil yan, mga kababayan, ay babawiin at babawiin nila yan. Dahil sa mga susunod na halalan ay gagastos na naman sila ng bilyon-bilyon pala. Ganyan po katindi, mga kababayan. At syempre, inaasahan po natin yan sa tamang panahon, lalong-lalo po pagka nakabalik sa kapangyarihan ng Duterte. Wala pong baho na hindi aalingasaw, lalong-lalo kung ang investigasyon ay makatotohanan at wala na pong kino-cover up. Wala na pong cover up. Wala na pong pagtatakpan. Parehas ang investigasyon. Kaya huwag ka mag-alala, Congressman Recto. Lalabas lahat ng katotohanan kung talagang malinis ang pamilya mo sa paggamit sa pera ng taong bayan at malinis ang mga proyekto ng mga rekto dyan sa Batangas kasama ang kaalyado nyo na contractors na tinatawag ni Libiste na si Edwin Guardiola. Darating naman po yan at yan naman po inaasahan namin. Di po ba? Inaasahan naman natin yan. Dahil nga po ngayon, wala po tayong kapagabagasa pagdating po sa talagang dapat ay hulihin at panagutin ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po mangyayari sa panahon ngayon yan. Never, mga kababayan, never mangyari yan. Dahil sila ang itinuturo sa korupsyon. Alangang hulihin nila mga sarili nila at ipakulong. Malabo po sa sabaw ng posisyon. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang maingay politika. Mga kababayan, nagsusuwagan na sila at naglalabasan na po ng baho ang mga politiko sa Batangas. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po at shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi at Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Melchorita Espinosa, kay Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at si Jesus Valdefena at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo. At ganoon din po mga kababayan, dasal-dasal po tayo at ingat-ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.